hindi naman po sa kung ano man ano po, pero meron pong ako po yung nagpapasinta bilang ano po dito po sa pamunuan ng MMDA. May mga grupo ho kasi ngayon na nananawagan na ng change dito po sa mga nangangasiwa sa traffic management po sa EDSA. Kayo ho ba, ano ho ang inyong damdamin doon sa punto po kung 3 taon na kaninyo wala hong pagbabago, wala pong magandang pagbabago, ano ho ang inyong panawagan? Well, kami po ay performance-oriented, no? At hindi naman kami pumapanik sa isang grupo o kanino man. At ang dapat talaga, yung mobility ay napaka-importante po yan. Alam naman natin na yung tinatawag na cost penalty. Ang study ng JICA nung kailan pa ay 3.5 billion pesos per day ang perwisyo sa traffic. Now, sa ngayon, palagay ko ay umaabot na po ng higit at siguro mga 5 billion na yan. At yung ganyan, dapat bigyan talaga natin ng pansin yung traffic na yan. Hindi tulad ngayon na pirming gano'n na lang at parado po. Yung EDSA na yan, ang pinaka-importanting traffic corridor. May more than 1 million po ang gumagamit dyan. Yung halimbawa, yung ginagawa sa Singapore, sa London, pati ngayon sa Manhattan, ginamit na nila yung congestion charges, no? Nung una, ayaw po ng governor. Pero ito, January, inumpisa nila, nakita nila, ang laki ng ginawa at nag-improve dahil yung mga motorista ay nakikita naman nila na halimbawa kung 9 starting 8 o'clock to 10 o'clock may charges dyan, iiwasan nila yung oras na yan. Agahan nila yung kanilang biyahe. Halimbawa, alas 6, alas 7, no? Walang bayad. Opo. Ang problema ho yata dyan, Mr. Yap, ay yung pong technical requirement, no? Technology requirement sa congestion charges kasi paano mo sisingilin yung mga dadaan sa EDSA nang hindi ka nakaka-traffic? Kung po, hindi pong problema yan kasi alam niyo naman meron tayong RFID na devices, ano? At doon sa entrance sa EDSA, nakakabit lang yan Pagdaan mo, charge ka agad. Opo, mabuti po kung babasahin hindi po problema yan Mabuti po kung babasahin ng RFID doon na lang sa NLEX, SLEX Minsan hindi ka binabasahan I mean, you know what I'm saying, di ba? To be more pragmatic about this, no? Yung technological support, right? Opo. Anyway, sige po. Kaya lang. Sige po. Itong congestion fee, sir, itong congestion fee na gusto ho ninyo, ano yan, after na po the total rehab of EDSA para wala namang masabi mga motoristang sisingilin kung lubak-lubak naman ng EDSA? Yes. Actually, no, kung ako ang anhin mo, yung EDSA na yan, dapat Class A thoroughfare po yan. Dapat ayusin po yung buong kuwan ng EDSA para Class A ang condition. Pagkaya rin yan, then ikuwan nila ng congestion fee charges. At hindi naman buong araw may charge. Ang kuwan lamang during peak hours lamang merong charges.